Ang sakit at dalamhati na hindi natin pinapansin ay unti-unting hahanap ng kanyang paghihiganti. Ito ay yung tinatawag nating depression at trauma. Hello po, ako po si Lennon At ako naman si Russell. at welcome po sa ating podcast, Tamang Usapan. Usapang may tama. Ayan, nandito na naman po ulit tayo sa isa na namang episode 6 na ng ating podcast, Russell. Welcome muli sa ating mga listeners and nagpapasalamat kami at ito na ulit tayo. Magsasama ulit tayo sa isang talakayan dito sa ating podcast. Yan. Kumusta naman ang week mo, Russell? So far, my week has been great since, yun nga, actually kahapon, Sunday, I attended a little feeding program or more like an outreach program dun sa Pasig. And it's so nice to be able to Mhm. pay back 'no, yung community na minsan nag-aruga sa'kin when I was a seminarian. Nakakatuwa sasampung taon na rin pala mula nung nadestino ako dun. And the people haven't changed. Alam nilang wala na ako sa loob pero they still warmly accepted me and, welcomed me dun sa parish sa Santa Marta diyan sa Barangay Kalawaan. And grabe ang tanda ko na. Yun ang isa sa nakita ko yung mga bata dun, Matanda hindi ko na na tayo. correct, totoo yan. Sa ating suggestions, Okay. review 'to nung last week. So ano ba yung mga suggestions natin dun? Una is yung appreciation 'no, ng mga role, saan ang role ng mga naging babae sa parang pangit-pangit, yung mga naging babae ni Lennon. Pangit pakinggan. Ang mga Ah, kababaihan sa ating buhay, yan. ako ang isang masasabi kong nagawa ko is yun, umuwi ako ng bahay and, I spent quality time with my parents, especially with my mama. Very good. Mhm. And yung sa pangalawa naman, yung appreciation of our, feminine side 'no. Siguro, ano bang ginawa ko? Siguro may mga episodes sa week ko na mas naging conscious ako with my remarks na hindi maging offensive. At the same time, mas naging appreciative ako dun sa aspect na kaya kong mag-exhibit ng motherly care sa mga kaibigan ko. Yan. Yeah, Ayun, so ako naman sa this week 'no, itong nakaraang linggo, dahil pinag-usapan natin dahil sa usapang babae tayo last episode, eh. correct. Um, I caught myself, di ko alam twice ata this week na alam mo yon, 'di ba nagsabi ka yung sa suggestion mo na mag-ingat dun sa mga ingrained um, na sexist remarks, 'di ba? Na minsan unconscious na tayo. Um, Wala pa akong lisensya, so hindi pa ako nagda-drive. Pero copiloto ako palagi ng kasama ko pagka pumapasok kami sa university. And then I found myself na, alam mo yun, ikaw nagda-drive ka, Russell, so alam mo yun, di ba minsan kapag may kotse na nasa harap na parang hindi niya alam kung saan siya lilinya o kaya may ginagawang kakaiba, Yes, yes. ina-assume natin kaagad babae. Right, Kami, right. "Ay, Manoli 'to." Ganun yung namin, eh, yung aming term, Manoli ng kasi Manolo tapos Manoli, ganyan kami palagi. So, "Ay, ito Manoli na naman ito." And I caught myself thinking that and saying that out loud kahit dun lang sa kotse. Then I realized na very ingrained nga
yung mga ganitong sexist remarks na tingin natin, um, innocent but actually not. So I am forcing myself, kinokontrol ko, dinidisiplina ko na ngayon yung sarili ko na, teka tingnan natin kung at least paunti-unti na matanggal yun. So yun yung, pinaka-practical na nagawa ko sa ating mga practical suggestions ng last week. That's so nice to hear. Since nabanggit mo nga rin yung isang napakahalaga at the same time napakahirap gawin na value, yung disiplina. Just to introduce yung tema na ating tatalakayin ngayong gabi, paano yung mga tao na may mga special na pinagdadaanan o may mga peculiar na karanasan kung saan challenged sila, kaya apparently hindi naman totally absent, pero apparently challenging yung mag-practice ng discipline, yung burden sila ng specific na concerns Mhm. like mental health concerns and apparently itong mga bagay na 'to, hindi nila 'to ma-appreciate as means or avenues for self-growth but rather pressure ng external Sure, society, oo. external, factors 'no, around them and, nagsa-suffer itong mga kasama nating ito, itong mga kaibigan natin. Ah Ako, I can really attest to that, 'no, kasi yan ay naranasan ko na, yung call to self-discipline, it just became too much for me, to the point na hindi ko makita yung relevance niya sa buhay ko and just, parang ano, yung lahat ng mga say for example, avenues nga 'no, nawawala ako sa ano, nawawala yung isip ko. Mga gawain, example sa seminary 'no, na may specific activities na mapapansin mo talagang rigorous Uh-huh. and, you will begin to question na bakit may gano'n, eh, gagawin mo rin naman. Example, ako may episode sa life ko na ano, nag, tago ako ng cellphone, oh, 'di ba? So, Ano ka rin pala, ninja ka rin pala. ano pala 'to, Confessions of, Confessions. the Modern Day Augustine. Tulad niyan na nagtago ako ng phone, tapos, somehow tatanungin mo, parang ira-rationalize mo yung kalokohan mo, na ba't kasi pinagbabawalan, at some point when you reach a particular stage hahawa ka din. So, bakit mo pa ipagbabawal kung luluwag din naman in the process. Then I just find it BS yung mga rational na, "Hindi kasi you just have to comply, to conform, Oo. it's a way of, purifying you." Pero the persons who are saying it are apparently are just doing much worse and kaya hindi ko makita yung connection 'no, yung relevance, yung modeling 'no. Kasi ako, parang nakikita ko yung challenges in a different lens. Example ah, yung call to chastity for example. Hindi lang naman siya sexual orientation or sexually ano, ah oriented, sorry. Hindi lang siya sa about sex or, Oo. relationship with the opposite sex or the same sex for that matter. The point there is yung purity of intentions. Why do things? Is it for yourself? Something like that. To the point na yan nag-accumulate na nagiging stress hanggang hindi na siya bearable. And during those times, misunderstood ka na, you feel lonely even you're in the midst of a community
and apparently there's no one to really accompany you and nobody understands. Yun yung ano, yun yung parang gusto kong, i-raise as opening dito sa ating kuwentuhan. Oo, kasi yung topic natin talaga ngayon, mag-thank you rin tayo muna dun sa nag-suggest, 'di ba may nagsa-suggest na ng mga topics. Ang isa sa mga kaibigan natin si Ronel Yes, Matunog yes, ang thank you Ronel, oo. nag-suggest, oo. Thank you man. Um, Itong topic natin sa mental health, kung napapansin natin, ewan ko, I think yung paradoxical, ironic is that at our age na parang we have everything. I mean compared sa other times na meron tayong technological advances, meron tayong kalayaan, karamihan sa atin may kalayaan na mag-decide on himself. Relatively peaceful yung ating environment, although meron pa ring mga giyera. Pero compared sa ibang mga panahon, very advanced tayo. Pero at the same time, ang atin ding pinakamalaking problema, ito, yung bang mental health problems, depressions, yung feeling yan, maganda yung inano mo Russell na diyan sa feeling na para bang, "Why am I doing this? Wala namang nakikinig sa akin. I feel left alone." And I think na this, experience ay common sa atin. Lahat sa atin, I assume, kasi kahit ikaw, ako, nakaranas tayo ng yung tinatawag natin technically na crisis, 'di Yes, ba? crisis. Actually yan crisis is talagang parang naging internal jargon yan, ng, 'Di ba? seminarians or people in the religious communities 'no. Gusto ko yang ano, gusto ko yang dugtungan yung aspect kung saan may mga gano'n tayong tanong, bakit if I do good, if I just do my job perfectly well or simply well, why is nobody thanking me for doing a good job? Pero kapag magkaroon lang ako ng slight error parang, halos lahat nag-ikomento and kapag ako, I'm just functioning well, quote unquote functioning, I'm just present, I comply, I do things, I do stuff, and I'm just living normally the life. Nobody is appreciating the presence o yung value mo, yung worth mo, apparently. Hindi natin kasi alam kung ano ang tumatakbo sa isip ng ibang tao. Pero kapag medyo naliligaw ka, instead of being compassionate towards you, the very community na tinuturing mo, yun yung number one na nagki-criticize sa'yo and hindi siya very quote unquote fraternal or charity oriented, hindi hindi siya charitable, as in talagang those are harsh and mean words na parang madi-disheartened ka 'no, mafo-frustrate ka and ayun, kapag hindi ka nga buo, hindi ka well grounded, it's either magrebelde ka o gumawa ka talaga, lalo kang maging deviant. Ayun nangyari talaga yun sa akin mga friends 'no, no'n, si Lennon alam niya yung unabridged account. Na-breach account. Alam ni Lennon yung account nung aking naging masalimuot na journey, pero nangyari na yun, Sige nun. Ayun na nga, I think din kasi, correct me if I'm wrong, kung may nakikinig po dito, babalikin namin yung sinabi ng mga nakaraan, may nakikinig po ditong mga psychology majors, just correct us. Pero I think para kasi tayong mga tao, we are like programmed na ang mapansin natin ay yung mali. 'Di ba kapagka nag-exams tayo, ang una nating binibilang ay yung mga ekis, yung mga red ballpen, kung ilan yung mali. Tapos yun yung natatandaan natin. Ako hindi ko matandaan hanggang ngayon yung mga exams ko, ano yung mga tama kong sinagutan. Ang natatandaan ko kung saan ako nagkamali. And we also tend to do that to other people. Especially kung yung mindset natin ngayon, going back sa experience ni Russell po sa seminary,
community life, which is not only, hindi lang doon lang yung nag-a-apply, marami rin baka sa inyo sa bahay, nararanasan niyo rin 'yan sa bahay, sa workplace, Trabaho 'di yan. ba? Um, Kasi lalo na kapag ang mindset natin is very very traditional. I'm not saying bad yung tradition, I'm very all for tradition. Pero minsan yung utak natin ay parang ano, parang panahon pa ni Kopong-Kopong 'yan, 'di ba, sinasabi na ang Atrasado, mapapansin lang yung atrasado, maurong, oo, maurong yung mentality. na, para matama 'yan kailangan ididisiplina ko lang. So ang pinapansin lang yung mga mali, hindi na-appreciate yung mga tama. I think yun yung isa sa mga dapat nating ano, dapat nating itama, 'di ba, pun intended, na hindi lang dapat yung mga mali, you also appreciate yung mga tamang ginagawa. Papansinin mo rin. Siguro malayo pa tayo dun sa ganong maturity, kasi yan, Oh, that's hindi yan ideal, hindi ideal yan talaga, and hindi yan trabaho ng isang individual. Ano yan, yan ay collective na collective, pagluloko. oo. Dapat Ang maging kultura. correct, correct. Kasi ang maling kultura, ang sagot diyan hindi tao, malinaw yan. 'Di ba parang ano, tamang gamot sa tamang sakit. Kung ang problema tao, ang solusyon diyan tao. 'Pag ang may sakit, sistema, ang solusyon diyan sistema, hindi tao. Kaya kung alam niyo yung gustong patunguhan nitong sinasabi ko, if you know, you know. You Pero ito nga, know. ito sinasabi ko, hindi naman natin 'yan, basta-basta magagawa. Pero ang point ko lang naman diyan, merong ano na, improve na tayo, well-informed na tayo, well-guided na tayo given the advancements that we have right now 'no. Baka merong wasto, mas maayos na pamamaraan to point out mistakes. Kasi ako yung mga ginawa ko, alam kong mali yun. Hindi ko sinasabi porke nandito sa podcast at may konting liberty ako mag-share, nagpapabiktima ako o tama na yung ginawa. Hindi, mali nga yun, kaya nga mali, eh. 'Di ba, ang mali hindi mo yan kahit gawin ng 1,000,000 yan, 'pag mali yan. Hindi porke ginawa ng majority yan. Ang point ko lang naman, nagkamali ka nga, and ang mali tinatama. Pero tayong mga nasa authority, tayong may capability to correct, ano yung effort natin to do it in such a way na constructive or uplifting, nagbi-build ng character, hindi tayo sumisira o pumapatay ng pagkatao ng Mm. ibang tao. 'No, kasi minsan iniisip lang natin yung authority natin as, parang command and control, 'no? I am in charge, I control you, so you better follow me or else you're out. Pero hindi, Sustainable ba yun nun? Hindi, sa tingin ko hindi. Hindi. Kasi ang mangyayari diyan, we will be producing people who are, sorry to say, talagang superficial and fake, and talagang, they will just comply because takot sila sa'yo. They don't respect you, they don't respect the institution, they're just afraid to lose whatever they have right now, and along the line makikita mo sila mag-i-spiral down kasi hindi grounded yung values, Actually yun yung ano, nakakatakot, mas nakakatakot yun. 'di ba? Yun yung ano diyan, yun yung isang hindi natin siguro nakikita pa na hindi pa tayo natututo dun sa part na yun. Ang Pinoy Mm. talagang mabilis tayong makalimot 'no, parang siguro it's a wake up call 'no, to all institutions, not only ako yung kinuwento ko yun kasi yung kuwento ko, I mean, Oo, yun ang experience ni Russell, to ano, to appropriate it dun sa kuwento ng buhay niyo kung sino makikinig nito, sa trabaho niyo, sa love life niyo or sa family niyo or sa communities, mga NGO sa kinabibilangan ninyo whatsoever. Yun ang nangyayari 'no, yun ang nangyayari, and ano nga tayo,
Itong mas capable na tayo, mas marami na tayong alam, mas available ng information, ang guidance, ang, ang capability to do better. Eh, bakit hanggang ngayon stuck pa rin tayo sa mga unhealthy na pamamaraan on how to eh, 'wag na tayong lumayo. Mental health itself, atrasado, paurong pa rin ang marami sa mga kababayan natin, hindi natin naiintindihan yung mental health, eh. Halimbawa, hindi makakapasok yung kasama mo sa trabaho dahil, ako yun ang ano, may mga instances na ganyan na naririnig ko, nababasa ko, talagang nagkukuwento sa akin na somebody is having panic attacks, anxiety, walang parang, "Bakit hindi ka papasok?" Parang gano'n, parang sabi ko sa religious sense, "Hindi ka kasi nagdadasal, eh, kaya ka ganyan, kaya ka ganyan." Ano kasi magdasal ka, maging maging positive ka lang palagi mag-isip, ah, 'wag kang malungkot, parang hindi, eh, 'di ba? Yun ang ano, yun ang, nun, mas, please, shed more light diyan sa ano. May mga memes na gano'n 'di ba, yung ano, "Wag ka kasing malungkot." Tapos yung ano, "Ay gano'n lang pala yun, ba't hindi ko naisip?" Pero totoo 'yan kasi especially sa ating mga Filipino, culturally speaking, meron pa rin tayong parang ano, taboo when it comes to topics like mental health. Punta ka ng psychologist, punta ka ng psychiatrist, "Ay may ano 'yan, may tama 'yan. Ay ano, may sakit 'yan." Hindi po yun ano, it does not necessarily follow. Normal po at recommendable na pumunta tayo sa psychologist, sa therapist, sa mga spiritual directors din pagka ano, for spiritual life. Normal mo 'yan at recommendable. Kasi kailangan mo 'yan, eh, kailangan natin 'yan. Kaso nga lang tayo kasi, yun nga ang ano, yun nga ang ating mindset. Tapos 'yan pa, ang nasa utak natin ay obligations first before yourself, before mental health, ano lang 'yan, tawag dito, arte lang 'yan. Manginarte lang yan, Oo, tapos 'di ba? talagang Which is clinically diagnosed ka, parang quote and quote may diperensiya ka, parang you cannot be fully functional kahit nagfa-function ka talaga in reality. Kasi talagang may stigma, eh. oo, may stigma, eh. Even till now, yun ang, ano diyan, nakakalungkot 'no, pero Mm. di ko alam kung kailan natin yan mabi-bridge together as a society, as a Oo, as a Filipino. society, ano talaga 'yan, usapang ano 'yan, eh, usapang society 'yan, 'yun talaga makaka-solve. Ang problema kasi, whilst we have this stigma nga sa ganitong usapan, ang nakakatakot is that, mas maraming tao na kasi mas nagiging normal, mas nagiging I mean normal ano, mas nagiging, mas maraming tao ngayon ang nakakaranas nito, mga trauma, ng mga depressions, yung mga depressive, moments and mga crisis in general. Yun yung, general term, crisis. Nakakaranas ng mga crisis na imbis na i-express nila na humanap sila ng professional help, kinikimkim na lang nila kasi they think na they will be judged by other people, 'di Correct. ba? Ngayon naman, I want to discuss naman connecting diyan 'no, kasi meron din namang mga ano, may mga iba sa atin, ito sa experience din natin namin ni Russell, na although we are not professionals, may mga tao na, sa kumpiyansa siguro nila, sa tiwala nila sa amin na they will, lalapit sila, magkukuwento ng kanilang mga pinagdadaanan, and I know na marami sa atin sigurong mga listeners now na may gano'n ding ano, experience 'no, na once na may isa kang kaibigan o baka may isa kang kaklase na matagal mo ng hindi nakakausap tapos out of the blue, "Uy, kamusta ka?" Ganyan, ganyan. Tapos mag-o-open up sa'yo, 'di ba? So,
ayan nabanggit na natin kanina yung isang example ng hindi tamang sagot na, magdasal ka kasi, think positive, 'di ba? So Oo, punta tayo diyan, paano nga ba, paano tayo mag-a-act kasi kung hindi pa 100. natin maano yung social structure, yung social consciousness dito sa mental health, kailangan natin magsimula sa individual level. Itong mga tao, tayong mga tao na nilalapitan na mga taong may tiwala sa'tin na mag-open up. So, ano nga ba, ano yung mga yung ano paanong ano natin, ang dapat nating maging action, yung response natin kapagka may lumapit sa atin? Yes, ang kung ako, kung mamarapatin, if I may, masasabi ko diyan, we are not problem solvers. We are not messiahs. Hindi tayo saviors, 'no? Exactly. Alisin natin yung mentality na lumapit ito sa akin kasi alam ko yung sagot and ako yung makakapagpamulat sa taong ito para mawala ng problema niya. It will never happen and it's a very wrong thing to think kasi 'pag ganyan tayo mag-isip, isip isipin niyo yung ano, yung ina-accompany niyo. Kaya nga ito, yung term nga 'di ba, we just accompany, we don't solve problems for people. Mhm. So, yun nga, I'm saying let's, let's get rid of our messianic complexes, 'no. Ayan, exactly. Kasi yung taong 'yan, yung may problemang 'yan, walang ibang makaka-solve ng problema niya or kung may pinagdadaanan siya, may issue siya, walang makakapag-resolve nun kundi sarili niya lang din. And mare-resolve niya lang dun once handa na siya. So, yung presence mo, yung pakikinig mo, it's a make or break actually. Kasi what if sobrang kumpiyansa mo sa sarili mo, nagbigay ka ng maling payo, which is highly discouraged talaga ng mga professionals, ng psychology and, counseling professionals. We don't give advices to people. We may at some point, share pointers based on our personal sharings na may shinare siya, meron kang experience na nakikita mong relevant and nakita mong during the time na ikaw yung nandiyan sa ganyang situation, shinare mo kung ano yung ginawa mo. Pero hindi Mhm. mo yun nire-recommend na ganito din gawin mo kasi never naman kayong magkakaparehas ng pinagdaraanan. Walang Exactly, tao oo. parehas ng pinagdadaanan. Kahit ngayon, right now, kung sabihin ko sa inyo, kung sabihin ko kay Lennon, "Non, masakit ang ngipin ko." Hindi mararamdaman ni Lennon yung ngipin kong sumasakit. Hindi niya mararamdaman the way na nararamdaman ko, yung pain na nararamdaman ko. Gano'n din sa nagse-share sa inyo. Kahit anong sabihin nila, actually you have to observe not the person, but you observe yourself. Ikaw na Mhm. nagka-company, how do you take the stories? Kasi minsan kapag hindi naman, minsan you try to really look deep into yourself. Minsan kasi, you might find yourselves na you're just listening kasi juicy yung kuwento. Tsismis lang. Oo, "Uy, may alam na ako tungkol kay ganito." And it's a very wrong place to start, or, during in the middle of the conversation, you find yourself indifferent already or kung empath ka, too much attached or involved to the point na you're involving yourself or thinking na you can really be the solution, you really have to ano, ang term diyan is prudence 'no. You really have to prudently address every situation, lalo na kapag ang involved ay kuwento o sitwasyon ng ibang tao. Kasi make or break yung presence natin. Ang Exactly. kuwan lang naman diyan, ang ang isang importansya na kapag nagbahagi sa'yo,
ang una mong tatandaan, magpasalamat ka na para sa kanya katiwa-tiwala ka. So, never break that trust. Pangalawa, dahil katiwa-tiwala ka, hindi niya inaasahang aayusin mo yung problema niya. Pero yung presence mo, you make sure na 'pag lumapit siya sa'yo, kahit umalis siyang mabigat pa rin ang loob niya, tatandaan mo lang na nung lumapit siya sa'yo, yung intention mo is mapagaan yung pinagdaraanan niya. Para 'pag napagtagumpayan niya yun, ang matatandaan niya hindi yung payo mo, hindi naman niya matatandaan yung payo mo. Tatandaan niya, minsan lost ako, may crisis ako, somebody listen to me. Yeah, nun. Exactly, 'yan. Kasi, tama, eh. Yung peligro kasi, yung temptation para sa atin na mga nilalapitan, hinihingan ng advice, yun yung ano natin, 'di ba, yung tawag natin, hihingan ng advice ng mga taong nasa crisis. Ang ang temptation ay yung ano, eh, yung you think of yourself as the Messiah, na kaya mong isalba yung taong ito. Eh, paano 'pag hindi mo nasalba? Kunwari, hypothetical, sinabi sa'yo na, "I have suicidal thoughts." Grabe na yun, grabe na yun. Tapos in-advice-an mo at kung ano-ano. Paano 'pag natuloy pa rin? You will fall sa ano, sa sense na parang ikaw yung may kasalanan. Kaya nga dapat yun yung pinakauna na dapat nating tanggalin sa mindset natin, that we cannot be the savior. The person himself or herself, siya lang ang makakapag-ano, makakapag-solve at the end of the day sa kanyang crisis. Although, the fact na lumapit siya sa'yo, na nagtiwala siya, na may kumpiyansa siya sa'yo, it means na una, ibig sabihin, nandun na siya sa point na na-try na niya lahat, una at higit sa lahat. Kasi tayo pagka nagkaroon tayo ng crisis, pagka nag-ano tayo, may problema tayo, kadalasan yung mga una mong gagawin ano, eh, isipin mo kung paano ka makakalabas dun by yourself. Kapagka lumapit ka na sa isang tao na pinagtitiwalaan mo, ibig sabihin na-try mo na yun lahat. Kaya nga yung sabi nga ni Russell, okey lang naman magbigay ng advice pero 'wag yung pagkalapit pa lang hindi pa tapos yung kuwento, magbibigay ka na agad ng advice. Sasabi ka na kaagad, "Ay ito kasi dapat mong gawin ganyan." Kasi that way you are actually saying dun sa tao na ano, na tonto siya, na bakit hindi mo naisip 'to? Ito yung ano, napakasimple lang nito bakit hindi mo pa ginawa? 'Wag gano'n friend. Ano, let him or her speak, tell you the story and, kasi minsan ano, eh, ang kailangan lang naman ng tao yung may makikinig, eh. Hindi talaga yung maso-solve mo. Although siguro may mga ilan na they think of you as omnipotent, na ikaw kaya mong gawin ang lahat, kaya mong i-solve yung kanilang mga problema. But kailangan mo yung linawin na, "No, no, no, I'm here for you, I will be listening." At tapos ayan pa, um, isa pa na ano, dapat iparamdam natin dun sa tao na presente tayo, na yung buong attention ko dahil may crisis ka, sa'yo lang, 'di ba? Minsan madali tayong ma-distract, eh, especially kung may phone ka. Yung pagtingin mo pa lang sa relo habang nag-uusap kayo ano na yun, eh, red flag na yun. Parang sinasabi mo na sa tao na, 'di ba? Importante yan, tama yan. Pagtingin sa cellphone, pagtingin sa relo, very important nun, eye contact. Eye contact, exactly. Contact. Actually yung ano nung siyempre kasi ano namin yan, subject din namin yan sa seminaryo, alam ko sa inyo din, eh. Meron ding ano yan, may procedure din yan kapag talagang you will be, ah, taking up that role, 'no. Importante yan kasi, ah, it's actually an act of service, 'no, sa mga may problema, sa mga nangangailangan. Exactly. Yung pag-upo diyan pare, hindi kayo dapat magkatapat.
kasi that will be confrontative. Ang ideal nga daw diyan is yung parang kapag ano, 'pag trinom parang L. So, Oo, naka nakaupo kayo na di ko alam kung anong tawag diyan, pero basta parang L. Pero ang mangyayari diyan, hindi kayo magkatapat na parang versus na parang tapatan, oo. pero, may Parang ano, yung traditional na confession style, 'di ba? Yung may mga confessionals. mm, Hindi talaga magkatapat na face to tama. face. Yes, yes. Yung pari ay nakagilid, nakikinig, Mm, tapos yung penitent ay nakaharap, nagkukuwento, nakaharap, oo. nagsasabi. Ngayon context nito ay ngayon sa therapy or sa ano, yung context ng sharing. Oo, na talagang magkakaroon kayo ng ano, kasi may space diyan, eh. Siyempre tapos, kapag, yung, context or yung atmosphere is counseling, hindi siya hangga't maaari walang obstruction diyan, walang table. Kumbaga open kasi parang ang point diyan, eh, vulnerable yung taong haharap sa'yo, you also present yourself vulnerable. Kumbaga open and approachable ka. Yun yung ano diyan, yung mga Oo, physical na mga requirement. physical, oo. Mahalaga yan, wag niyong ano, wag niyong isipin na parang procedural lang yan. Mahalaga yan kasi ang pinakamaingay na messages is yung hindi sinasabi. Exactly. Ang pinakamaingay na messages, yung mga Yung mga hindi pinakamaliliit yun ang mga ano, eh, mga malalaki ang effects. oo, akala niyo lang na parang wala lang yan, pero try to recall. Kung nakikinig kayo, try to recall a very moving experience of talking with somebody when you were in the midst of a crisis, and try to look at how that person behaved and kung paano ka natulungan talaga to overcome the crisis. Yun, one more thing, if I may, it is okay to say, "I don't know." Exactly. Hindi ka repository ng katalinuhan, hindi ka tatalino na parang lumalapit at dumudulog po ako sa inyo kasi alam niyo yung sagot sa aking problema. Hindi, no, hindi, no, hindi tayo gano'n. Kung lumalapit sila sa inyo hindi dahil gano'n yung tingin nila sa'yo kaya alisin mo yung gano'ng yabang. And it's okay to say, "I don't know. Sorry, hindi ko alam." It's okay to say, "Tol or kapatid, pasensya ka na hindi ko alam yung sasabihin sa'yo. Pero kung willing kang magkuwento, makikinig ako. Oh, yun naman importante, eh, yung may makikinig. Nandito ako. Kung ano yung mai-a-assist ko sa'yo, kung ano mai-a-assist ko sa pinagdaraanan mo, gagawin ko lahat. Pero hindi ko alam. 'Pag may nagtanong sa'yo tapos talagang hindi mo alam, it's okey. Kaysa mag-analyze ka, mag-speculate ka. Dangerous 'yan, hindi lang siya ano, hindi lang siya discourage, dangerous mag-speculate. Halimbawa Uy, halimbawa nag-open up sa'yo ang isang, kaibigan mo and hindi mo alam yung pinagdadaanan niya. You don't speculate for him or her na siguro ganito, siguro gano'n. Kasi una, hindi mo alam. Pangalawa, hindi mo alam yung sitwasyon at hindi mo alam kung ano yung disposisyon ng pag-iisip niya. So, yung speculation mo, again, babalik tayo dun sa prinsipyo na make or break, puwede mong ma-blur yung judgment niya. Baka mamaya hindi naman totoo yung speculation mo, pero sa kanya yun na yung reality and nag-act siya according to that false reality. And ano lang naman puwedeng mangyari, it can break or destroy, a person's self-esteem, relationships, communities even, because of that careless careless speculation. words, mhm. So yun, we really have to be prudent in addressing and in
in associating with people who come to us for accompaniment, Mhm. katulad mo yung company. Ayun, yun ang ano ko diyan kasi minsan parang baka kasi ano yan, yabang yan, temptation sa atin yan, na parang porke lumapit sa'yo, eh, feeling mo sa sarili mo na ang bait-bait at ang banal-banal at ang tali-talino mo kaya nila hindi, lumalapit yan sila sa inyo kasi sa sabi nila yun mahalaga yun, ginawa na nila ang lahat. Nab nasaid na yung mga utak niyan sa kaka-overthink. Kaya magpasalamat ka kasi in the midst of all those overthinking, yung mga luha na binuhos niyan nila na hindi alam ng kahit siguro pamilya o asawa nila, naalala ka nila, kaya sila lumapit sa'yo. Hindi dahil sa matalino ka. Ang alam nila sa'yo, eh, baka nga mas matalino pa sa'yo yun, pero lumapit siya sa'yo. So yun, gano'n tayo, humble tayo, huwag tayong ano, huwag nating buhatin yung sarili natin, may ibang bubuhat sa'tin. Exactly. Ayun nga, eh. Actually na-touch na rin ni Russell kanina. Gusto ko lang ding i-ano, i-emphasize na sa accompaniment kailangan ano, maintain pa rin natin yung distance. I mean, you relate to the person, maunawain mo yung kanyang pinagdaraanan, pero do not relate too much na i-identify mo na yung sarili mo dun sa kanyang pinagdadaanan. Alam mo yun, yung kunwari kung ang kuwento niya, eh, "Ay niloko kasi ako ng ano, ng boyfriend ko." Tapos ikaw ay yung mga, "Ay kasi ang boyfriend mo talaga gan'to, ganyan, ganyan, ganyan." No, please, wag gano'n friend. Hayaan mo siyang magkuwento. Do not judge for her. Huwag kang Do not susulsol, judge. Wag susulsol kasi you are there to listen, essentially to listen. Puwede kang magsabi ng ano, magbigay ka ng kaunting advice. Pero also, iwasan natin yung mga ano, yung mga, ako kasi, yung ginawa ko nung ako yung ano, naranasan ko ganyan. Ay, naranasan ko rin yan, eh. Sabi nga ni Russell kanina, babalikan ko yung sinabi ni Russell, ang sakit, yung dalamhati, hindi yun equal, hindi yun mararamdaman ng dalawang tao equally. Lagi yung magkaiba. Puwede na masakit yung ngipin ni Russell ngayon, tapos ako nanakit yung ngipin ko last week. Puwedeng pareho yung fact na sumakit yung ngipin namin, pero yung feeling nung pain, magkaiba yun. Yung naranasan ko sa naranasan niya at sa nararanasan mo o sa mararanasan mo, magkakaiba yun. We are just here to listen, not to become the protagonist of the story. Hindi tayo ang protagonista. Yun ang isa pa it's nating not dapat about us. tatandaan. Exactly. Correct. I strongly agree and yun talaga yung point ng counseling or ng, sharing or accompanying somebody, it's never about us. Kaya let's refrain from, "Ako nga, eh." May gano'n, eh, may gano'n pare yung, "Sus, wala yan sa pinagdaanan ko." Ayan, mga comparisons. Woo! Naku, 'wag mong isipin 'yan, positive ka lang. Naku, it will not help people. And, yung dudugtungan ko 'yan especially kapag mga love, advices. Actually si Lennon talaga ang, ano namin love guru 'no. Mga pang-ano, Parang hopeless romantic. kasi alam niyo kung bakit, kasi si Lennon kasi yung objective tumingin diyan. Ang point kasi diyan 'pag mga ganyan naman, mga intimate or love, concerns, never promote your agenda. Ayan. Halimbawa, hindi mo gusto, hindi ka natutuwa dun sa kasintahan nung kaibigan mo, humingi sa'yo ng payo, ngayon dahil hindi mo alam yung kuwento tapos talagang ayaw mo lang talaga dun sa taong yun, so lahat ng mga pinagsasabi mo leading dun sa fact or dun sa intention na kamuhian niya yung taong yun. Kontra, puro Oh, kontra. mas malala, eh, para sa'yo mapunta. Ah, anong worth nun? Tanungin mo sarili mo diyan, at what expense? Oo,
Maganda yan, Russell, Gusto kong dugtungan yan. Kasi 'di ba, we are now speaking nga nung ano na wag yung magkaroon ng distance. Tapos maganda yan na ibanggit mo nga yan yung gusto mo mapunta sa'yo. Meron din kasing tendency na ano na we make the person too dependent on us na Oo, ingat tayo delikado diyan, yun. Oo, ingat tayo diyan. kasi when a person is very vulnerable and then consciously o unconsciously, ginawa mong dependent sa'yo yung tao, delikado yun. Kasi, now, bago ipapaliwanag ko yun, pero ang ano kasi sa ganito, sa accompaniment sa isang taong may crisis, hindi yan dapat forever. I mean, tutulungan mo siya, i-accompany mo siya whilst nandun pa yung time na kailangan niya. Sa moment Pero po na yun ng need, aha, I couldn't, emphasize it more. We accompany, ano yan, need basis. I mean, friends kayo for a lifetime, oo, oo. pero yung role, you will be taking up a role, sa accompaniment, At kapag ang role mo is ikaw yung mag-a-accompany, ang primary role mo is listener. Listener, oo. Yan ay gagawin niyo lang dahil dun sa situation na yun. Tama si Exactly. Leon, it's very important na hindi hindi ka magiging ano nga, yung, taga-fix ng ano, ng kung anong issue kapag mag-e-emerge. Kasi kapag ayun, for people who accompany people, indicator yan na kapag naging attached sa'yo yung isang tao with that kind of, attachment, something is wrong with your methods. You have to Exactly. review, you have to recalibrate your methods and, talagang ano, you can only do that by reviewing your values. Kasi yung values mo yung ibebenta mo dun or sorry, benta is not the right term, Yung yung values share mo mo, ilalabas, yung exactly. eh, kung yung value mo hindi mo makita kung ano yung pinagkaiba ng value sa issue, patay tayo diyan. Bakit? There's a very thin line. Yung value to serve ay iba dun sa issue ng need to be needed, iba yun. Yung meron tayong value to be present, to serve people, to assist, to accompany people, iba rin yung need. May mga issue tayo, for example, the need to be respected, the need to be needed, the need uh, to be wanted by people, iba yun, 'no? We have to really review it, 'no, kung ano yung nagsasalita for us. Kasi baka it may cloud our very process ng ano, ng accompanying people. Sa Oo, tingin mo? dapat aware tayo whilst we are accompanying people. We should also be aware of our own emotions, of our Oo, yung own nai-evoke sa atin. oo, nai-evoke sa atin. Kasi kapagka and also, don't be afraid to say no. I mean, don't be afraid na kunwari na nare-realize mo, "Teka, parang nagiging masyado akong invested dun sa Oo, story." Don't be afraid to oo, say, totoo yan. "Teka, hindi ako ang competent dito. Totoo, totoo yan. Ililipat kita sa iba, isa-suggest Tama, kita sa ibang tao." correct, correct, correct. Kasi 'pag Kasi pinilit natin na tayo, mas delikado yun para sa atin. yes, tayo naman ang baka masira. Totoo yan, kaya Ayun nga nga, eh. sinasabi ko kanina yung kadugtong yan pare, yung don't be afraid to say, "I don't know." And yan yung kadugtong niya na kapag baka kasi very sensitive din sa'yo yung issue. Mhm. Don't be afraid to say na, "Sorry, as much as I would love or I would like to really assist you in that time of crisis, I'm afraid I'm not the right person to accompany you. Let Ay, me introduce you to someone more prudent than myself." With that, ito ang aming mga practical suggestions para sa mga tao na may pinagdadaanan din, pero napagkakatiwalaan ng ibang tao upang
makinig at Mhm. sumama sa kanilang pinagdadaanan. Sige nun, simulan mo. Okey. So ako medyo meron ako ditong notes kaya titingnan ko. Ano 'to, medyo mas systematic, wow! Kasi Unlike me, binalikan ko yung notes namin sa ano, pastoral theology pero parang ano 'to, pang accompaniment. Um, Merong tinatawag na ano, ABC method, 'yan, 'di ba? Asan na 'yun? Teka, hindi ko na mahanap. Ayan, ABC method para sa mga ano, sa mga nag-a-accompany. A, achieve contact with a person. A, 'yun ang pinaka-basic siyempre, 'di ba? Dapat may ano, may contact, makakausap mo. Sa mga unang, sabihin natin, tawagin natin sessions, yung mga una ninyong usapan, mafe-feel mo na 'yun if may click ba. I mean, minsan kasi baka wala. Yun na, kailangan mo yung i-ano, i-refer sa iba na sa tingin mo mas makakatulong sa tao kaysa ipilit mo na ikaw. Kasi mahirap pagka pinilit mo, baka lalo mo lang ma-damage yung tao. And then, yun nga, sabi ko, kanina babalikan ko yun na kailangan mong ipa-feel sa kanya na nasa kanya yung ano, attention mo. And also, be clear na ma-realize niya na yung kung ano mang pag-uusapan ninyo is will be staying there. Yun ang A, achieve contact with the person. B, boil down the problems to its essentials. Ayan. Minsan kapag nagkukuwento tayo, dami nating napupuntahan. Parang ako, 'di ba? Daming parang napupuntahan kapag itong podcast nagkukuwento. na 'to. Parang itong podcast na ito. Exactly. Pero ayun, um, kaya habang nakikinig ka, don't be afraid to cut the person. Wag rudely, I mean, kunwari, teka, kung hindi ko naiintindihan ng maayos, puwede mo bang ulitin yung ganito? Puwede mo i-clarify yun, eh. Kasi, but never, never, never say na, parang ano, hindi mo na-explain ng maayos. No, sabihin mo lang na, "Di ko naintindihan kasi puwede mo bang ulitin yung ganitong bagay?" And then, don't, don't ask leading questions. Alam mo 'yun, yung parang inaano mo sila, tinutulak mo sila sa isang gusto mong maging sagot. No, no, Red no, flag let 'yan, the red person. flag 'yan. Red flag 'yun, Beware mhm. dun sa mga humihingi ng payo din, maging, mapagmatyag dun sa tinatawag na solicitation. Exactly, delikado, delikado. Tapos ano nangyari? Yung Ayan, tipong yung mga ganyan, hindi mo naman kailangan yun na di malaman. mo Pero kailangang maganda malaman. sa nag-a-accompany, yung parang sobrang interesado ka dun sa kinukwento, yung parang, "Tapos ano nangyari, ano nangyari?" Uy, mag-ingat tayo dun, delikado yan, dangerous yan, hindi yan Mm. basta-basta. Ano lang dapat, yung mga questions natin is for clarifications para mas maintindihan natin yung ano, yung situation, yung konteksto. Ayan, So yan, 'yan. paki-emphasize na nun kasi, hindi porke tayo nag-a-accompany, tayo'y may authority to ask everything. Yung sinasabi ni Mhm. Zeno na mag-focus ka lang talaga dun Sa sa essentials lang, oo, yung problema lang. iga-guide mo rin siya na you will also have to lead the conversation, you will manage the conversation in such a way na yun lang kung ano talaga yung concern niya, yun lang yung i-a-address niyo on that Mhm. particular time. Kasi Exactly. kung saan kayo mapupunta niyan, eto yung kinukwento niya tapos actually naalala ko nung bata ako et cetera, ganyan, ganyan. Yun ang sinasabi nila na iga-guide mo siya or ika-cut mo siya na, "Sorry, sorry, puwede ba tayong bumalik doon sa pinaka-concern?" Mhm. Yan. Ayun. Iwasan din natin yung mga ano, yung mga lines na parang, "Ay, wag kang mag-alala kasi ano lang 'yan, normal lang 'yan." Mga ganyan ba, "Ay, ano lang 'yan, simple lang 'yan." O kaya, yung sobrang daming mga yun nga, yung sobrang daming mga tanong na nalilito na lalo yung mga tao. Judgment, yung ija-judge mo yung tao, ija-judge mo yung kinukuwento niya. Oo, So yun, mga side so A, comment B, pare, C. Mga side comments, iba medyo ingat tayo diyan. masama yan. 'Di ba? Okay, so boil down to the essentials. Letter C naman, A, B, C. C, cope actively with the problem.
ang ano diyan, tinutulungan mo yung tao, ina-accompany mo yung tao para mahanap niya actively siya mismo yung makahanap ng paano niya iso-solve yung kanyang pinagdaraanan. So, hindi mo lang pinagkukuwento, okey? So, ile-lead mo rin siya na anong puwede niyang gawin para ma-solve yun, na hindi mo gagawing dependent siya sa'yo. So 'yan, ABC. Balikan natin. A, achieve contact with the person, boil down the problems to its essentials, at cope actively with the problem. So 'yan yung aking ano, aking practical suggestion para dun sa mga katulad natin na pinagkakatiwalaan. Thank you nun. Ako, dalawa lang. Kasi yun lang din ang alam ko. Number one, at ito, ano rin 'to, para sa akin din, 'no. Number one, dahil you will be dealing with negativities, 'no, with toxicities and, talagang ano, talagang ma masalimuot minsan, 'no, yung pag-accompany sa ibang tao. Number one is yung biyahe mo paloob, talagang tibayan mo. Paano mo ititibayan, ang practical suggestion ko diyan is to really find an a healthy a healthy outlet, 'no. So, um, hindi siya superstitious, 'no, hindi yung parang superstitious na dating na parang after dealing with, something parang may magri-ritual-ritual ka na magpapagpag ka, but rather to be able to handle it properly without you being affected too much, yung hindi ikaw yung nasisira in the process. Kailangan mo ng outlet. So, physical activities, makakatulong 'yan. Kung medyo, introverted ka, yung journaling, nakakatulong 'yan. So ano, really establish your core, and that also involves your value system. From time to time, you check, you review your values, kapag nasa gitna ka kasi yung sinasabi ko post ano na 'yan, post accompaniment period, yung out Oo. off ka. Pero yung during or yung pre and during, you review your values. Mhm. Yung during especially kapag etong nandito ako at ito yung nakikita kong ito yung naririnig ko at nakikita kong gestures nung kausap ko, you you check yourself from time to time. Saan nagmumula 'tong sinasabi ko, is it from the value of service, of being present, o baka may need ako na gusto kong ma-fulfill dahil dito. I feel important ba dahil somebody is approaching me? You have to ask yourself that. Not to criticize yourself or to hate yourself, but rather, kailangan ikaw din kasi as somebody who accompany a person or people, ikaw nasa right track ka din para magawa mo yung dapat mong gawin, 'no? So, yun yung ano, paloob. So, it's a very Mhm. internal thing. So, simply put, establish, really build up, 'no, strongly your interior life. And kadugtong Ay, niyan, exactly. yung aking pangalawang practical suggestion. Meron kang paloob, eh, kailangan meron ka ring palabas. That's ang point diyan is you find yourself a mentor. A mentor or a spiritual director wherein you can be able din na ikaw bilang sa sarili mo meron ka ring napaglalabasan ng iyong, mga bagahe, ng iyong mga kasi ang danger diyan 'pag kolekta ka ng kolekta lang, sasabog ka. Ayun nga, eh. Ang problema diyan 'pag sumabog ka, baka wala kang capability-ng pulutin yung sarili mo. Sinong pupulot sa'yo? Kaya kailangan meron kang kuwan din,
may mentor ka, at the same time 'yan din yung magko-correct, magre-remind sa'yo, magpo-point out ng mga bagay na hindi mo nakikita or nakikita mo pero dini-deny mo sa sarili mo. And that's what makes us ano, yung ang kuwan ko diyan, ang take away ko dito nun, we are able to help others not because we are perfect, 'no, but rather at some point nakikita sa atin ng mga taong nagtitiwala sa atin na meron tayong capability to be whole with ourselves, by ourselves, 'no. Hindi ko sinasabi Exactly. na without the help of God, 'no. The point is, ako kasi parang ano, messed up kasi ako, pero ikaw nakikita ko parang kaya mo lahat, eh. Yung mga gano'ng maliliit na remarks, hindi Mm. naman palaki ng ulo. Ang point diyan, may capability ka na maging integrated yung ano mo, integral rather. May capability ka for integration. And dahil dun nagkakaroon sila ng tiwala na kaya mo silang ma-handle. And yun Exactly, oo. yan, hindi mo kaya ang lahat sa sarili mo. So you will really need somebody Oo. to remind you, to educate you, to accompany you also. And needless to say, meron kang personal mentor, and of course, you take your strength from the author of life, the true peace, no? The way, the truth, and the life. In the life, young. You ano, kasi nga sabi ko dugtong siya sa interior life. No, regardless kung ano yung belief mo, yung tradition or religious tradition mo, you make sure na meron kang access dun sa higher ano, being. Kasi ano yan, eh, yan ang ano, eh, yan yung magsu-sustain sa'yo when everything tends to turn south sa buhay mo naman. Yung sinabi ko nga, kapag walang pupulot sa'yo, at least sigurado kang meron. Ah, Yan, exactly. yan ang ano ko diyan. Nice. Ayan. So, ayun, ayan na, naka-isang oras na tayo, na-fulfill na po namin na 1 hour lang kami. And thank you po ulit sa pakikinig and sa mga feedback po ninyo. And also, if you want to join the conversation, katulad ngayon, suggestion to galing sa isang listener, si Ronel. So you can tell us kung nasa Spotify po kayo, meron diyan sa babang ano, pwede kayong maglagay diyan, may lalagay ako diyan ng tanong, tapos you can comment there, no? And Okay. thank you very much for listening. Yes, yes. Thank you very much, and, we are we really appreciate your comments and your suggestions how to improve our approach Mhm. dito sa tamang usapan, and we're looking forward to have, this conversation with you dito. Welcome na welcome kayo. Exactly. Mhm. Message lang kayo, yun nga dun sa gagawin sa comment section, mag-comment kayo, and ako nagpapasalamat din ako sa'yo nun na talagang pinagbibigyan mo rin ako dito sa sa hobby na 'to. Sana Na-enjoy ko rin, na-enjoy ko rin. ayan, sana nga, na-e-enjoy din nung mga nakikinig Opo. sa'tin. Sana nakakatulong kahit papaano. Anyways, so may ano pa ba tayo, announcements? Wala na naman 'no? So far Um, wala namang bago. Wala namang bago. So ayun po, maraming salamat po ulit. Ako po ulit si Lennon. At ito si Russell, at ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Bye-bye, Thank you. goodbye. Bye-bye.